Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Puri ng Diyos. Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Diyos na nagbibigay ng hangin sa ating ilong. Hallelujah. Puri ng Diyos. Hallelujah. Kay buti ng Diyos sa ating buhay. Kaya lahat ng nilalang ay magpupuri sa Diyos. Binigyan tayo muli ng panibagong buhay sa umagang ito upang mamuhay, upang mabuhay natin ang ating mga anak at mga mahal sa buhay. Hallelujah! Kaya narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Mahal kayo ng Diyos. Ang Diyos na nawagan sa atin, kaya buksan natin ang ating mga puso. Ang Diyos na nawagan sa atin, buksan natin ang ating mga puso at dinggin ang kanyang mga salita. Salita na nagmamahal sa inyo. Salita ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Nanais kayo ng Diyos malagay sa kabutihan. Kaya nangangaral tayo dito dahil nais ng Diyos ipaabot sa inyo ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagliligtas sa bawat nakikinig at sumusunod sa kanya. Kaya ang sabi dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 5, kaya magiging makapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapan dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Dupdin mo ang iyong tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Kaya ito aming tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Hindi tagapaglingkod ng reliyon, kundi tagapaglingkod ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, sabi dito ipangaral ang mga salita ng Diyos, napapanahon man o hindi, ikayatin mong pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matiyagang pagtuturo. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Ipangaral ang kanyang salita, hikayatin at pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao. Sabi dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 1, inuutosan kita sa pangalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na atol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pag-aari at pagparito. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napakaliwanag. Ito ang utos ng Diyos. Ipangaral ang kanyang salita. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi naman dito sa unang Timothy chapter 4 verse 13, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Napakaliwanag. Napakaliwanag. Ang sabi dito sa unang Timothy chapter 4 verse 13, kaya ito aming ginagawa, inuukol namin aming sarili para sa Diyos. Dahil sabi niya, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla,
sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Huwag mong pabayaan ang pinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Napakaliwanag. Yang sabi naman sa verse 6, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. Kung itinuturo mo sa mga kapatid, kung itinuturo mo sa mga kapatid ang tagubiling ito, at habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual at ang tunay na aral ang sinusunod mo. Hallelujah! Itong tunay na aral na ating sinusunod na sinasabi ng banal na aklat. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Bakit nilalang tayo ng Diyos? Bakit nilalang tayo ng Diyos? Alam ba ninyo bakit nilalang tayo ng Diyos? Nilalang tayo ng Diyos hindi para sa ating sarili lamang, kundi para sa Diyos. Kaya nilalang tayo ng Diyos, kundi para sa Diyos, upang parangalan ang Diyos. Magbigay ng parangal, papuri, pasasalamat sa Diyos. Ito ang ating buhay, kaya nilalang tayo ng Diyos upang magparangal sa Kanya. Napakaliwanag, hindi magparangal sa sanlibutan, hindi magparangal sa ating sarili, kundi magparangal sa Diyos. Kaya ang sabi dito, sa 2 Corinto chapter 5, verse 15, namatay siya para sa lahat, upang nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa kanyang sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa atin. Kaya itong dahilan bakit binuhay tayo ng Diyos. Binuhay tayo ng Diyos para kay Kristo, upang parangalan ang Diyos. Napakaliwanag. Kaya ang sabi naman sa Colossus chapter 3 verse 1 to 2, sabi dito, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya pag sumakita ninyo ang mga bagay nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, nakaupo sa kanan ng Diyos, ang sabi sa verse 3, isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit at hindi mga bagay na panlupa. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit at hindi mga bagay na panlupa. Bakit kailangan natin isa-isip ang mga bagay na panlangit? Dahil doon ang ating destinasyon. Kung mamatay tayo na sumusunod kay Kristo, doon ang destinasyon natin. Kung mamatay tayo na may takot sa Diyos at sumusunod sa Diyos. Napakaliwanag. Kaya maliwanag ang sabi dito, isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi mga bagay na panlupa. Dahil ang mga bagay na panlupa ay panandalian lamang. May katapusan ang buhay sa lupa. Ngunit ang totoong buhay ng tao hindi niya alam. Doon sa langit ang totoong buhay natin. Dito sa lupa, sinusubok lamang tayo kung tayo ay karapat-dapat manirahan sa langit o kaya sa impyerno. Ang buhay sa lupa ay isang pagsubok. Sinusubukan tayo, binibigyan tayo ng freedom kung saan ang pipiliin natin, langit o impyerno, sumunod sa Diyos o sumuway sa Diyos. Napakaliwanag.
Alalahanin niyo, mahal tayo ng Diyos. Kaya binigay niya kanyang bugtong na anak upang sa pagbubuo ng kanyang dugo, mapatawad ang ating mga kasalanan. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Pinadala niya ang kanyang banal na Espiritu Santo upang maging patnubay natin, upang maging gabay natin sa ating buhay. Ngunit ano ang ginawa natin? Hindi natin pansin si Kristo at sundin ang kanyang mga saway, ang kanyang mga aral, turo at babala, mga hindi niya gusto, hindi natin sinusunod. Pinadala ang Espiritu ng Diyos, ngunit hindi naman natin pansin. Dahil tayo ay gapos, ginapos ng Espiritu ng sanlibutan. Kaya na nandoon ang ating pag-iisip sa sanlibutan, sa lupa, hindi sa langit. Kaya pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang sabi dito sa unang Korinto ay ganito. Unang Korinto, chapter 6. Ay ganito sinasabi ng banal na aklat. Unang Korinto chapter 6 verse 20. Binili niya kayo ng malaking halaga. Binili niya kayo ng malaking halaga. Binili kayo ng dugo ni Kristo na nag-agos sa krus ng Kalbaryo upang maligtas ka. Kaya ito napakalaga. Palagaan natin ang dugo ni Kristo na nag-agos sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ka. Iligtas kayo, iligtas tayo. Siya ay nagdusa sa krus ng Kalbaryo. Siya ay nagpasan ng krus sa Kalbaryo. Siya ay linatigo, sinipa, sinuntok. Siya ay pinakawian, sinampal at tinuraan sa mukha. Pinako kanyang kamay sa krus ng Kalbaryo. Binangkaw, sinibat ang kanyang tagiliran at nag-agos ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ka, iligtas kayo, iligtas tayo. Ano ang ganti natin sa Diyos sa kanyang kabutihan? Ano ang ganti natin sa Diyos sa kanyang pagmamahal? Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang i-rescue ka sa kaparusahan sa impyerno. Binibigyan ng Diyos ng hangin ang ilong mo. Sinusuplayan niya dahil may misyon tayo. May misyon tayo na ating gagawin. Ano ang misyon natin na ipinapagawa ng Diyos? Alam ba ninyo ang misyon natin? Bawat tao may misyon sa Diyos. Ano ang misyon natin? Alam ba natin ang ating katungkulan sa Diyos? Maraming mga tao hindi nila alam ang kanilang katungkulan sa Diyos. Kaya kanya-kanyang gawain na lang ang ginagawa. Hindi nila alam na mayroon siyang tungkulin sa Diyos. Ano ba ang tungkulin natin sa Diyos? Sabi ng mga ngaral, chapter 12, verse 13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito ang buong katungkulan ng tao. Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Dahil kung tayo ay may takot sa Diyos,
masunod natin ang kanyang mga utos. Dahil ang sabi sa Kawikaan, chapter 1, verse 7, ang pagkatakot kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ang pagkatakot sa Diyos ay simula ng karunungan. Marunong na tayo sumunod sa Diyos at marunong na tayo umiwas, gumawa ng kasalanan. Yan ang ating buong katungkulan sa Diyos. Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Kaya ang sabi naman dito sa 1, ano bang katungkulan ng tao sa Diyos? Sabi dito sa 1 chapter 14, verse 15, kung inibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Kung iniibig natin ang Diyos, ay tuparin natin ang kanyang mga utos. Dahil kung tinupad natin ang utos ng Diyos, tiyak ang kaligtasan sa ating buhay. Ano pa ang katungkulan ng tao? Gagawin ng tao upang siya'y maligtas. Sabi naman dito sa Roma chapter 12, ay ganito sinasabi sa atin, verse 1, kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang abag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ialay natin ang ating buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Napakaliwanag. At kilalanin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Simbahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Yan ang mga rekado kung nais mong maligtas, lumayo ka sa paggawa ng kasalanan. Ano ba ang misyon natin? Alam ba ninyo ang misyon natin sa Diyos? Una, iligtas natin ang ating sarili sa puot ng Diyos. Sa darating na araw ng paghukom. Yan ang unang misyon natin. Iligtas natin ang ating sarili sa puot ng Diyos, sa galit ng Diyos. Pagdating ng paghukom, iligtas natin ang ating sarili na mahulog sa lawang apoy ng impyerno. Ang ating mga anak, ang ating mga kapatid, ang ating mga mahal sa buhay. Hayaan niyo lang ba sila mahulog doon sa kapamakan sa impyerno? Yan ang misyon natin. Bakit binuhay tayo ng Diyos? Upang iligtas natin, iligtas ng mga tao ang kanilang sarili sa puot ng Diyos sa darating ng araw ng paghukom. Ano pa ang misyon natin? Itong misyon natin pangalawa, upang i-rescue ang mga tao sa kadiliman tungo sa liwanag at iligtas sa puot ng Diyos. May misyon tayo ipinapagawa ng Diyos at hindi tayo ang minimisyon upang gamitin ng reliyon dahil Diyos ang may gumagamit sa atin. Ito ang misyon natin sa Diyos. Ito ang misyon pinagawa sa atin ng Diyos. Ipang-aral sa labas ang kanyang salita. Napakaliwanag. Kaya ang sabi ng Diyos, sinabi niya dito sa unang Timothy, ay ganito, chapter 4, verse 13, iukol mo ay iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Yan ang ating misyon. Pinapagawa ng Diyos.
iukol ang panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang ako ay dumating. Huwag mong babayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Huwag natin babayaan pinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo. Dahil ang sabi dito sa Kawikaan, chapter 1, verse 20, ang karunungan ay umaapaw sa mataong lansangan. Tinig niya ng igibabaw sa lugar ng pamilihan. Kaya ito ang tinig ng Diyos, ang karunungan ng Diyos ay umaapaw sa mataong lansangan. Tinig niya nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na muog. Ang ugong niya naririnig sa pintuan nitong lungsod. Kaya ito nangyayari ngayon. Ang tinig niya naririnig sa pintuan nitong lungsod. Hallelujah! Kaya ang sabi naman sa 1, chapter 3, verse 34, ay ganito, sapagkat ang sinodo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Ito ang sinodo ng Diyos, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang sabi dito, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkaloob ng Espiritu Santo. Walang limit ang pagkaloob sa atin ng Espiritu Santo. Walang limit, walang oras hanggat may sinasabi ang Diyos ay dapat sasabihin sa mga tao. Bakit kailangan ipayag sa mga tao, sabihin ang kanyang salita upang maligtas ang mga tao? Nais ng Diyos iligtas kayo dahil mahal kayo ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos mapapahama kayo. Dahil alam ng Diyos kung gaano kasakit ang impyerno, kaparusahan sa impyerno. Kaya sabi dito sa 2 Korinto chapter 5 verse 20, kaya ako sinugo ni Kristo, parang Diyos na rin ang namanhik sa inyo. Bakit parang Diyos na rin ang namanhik sa inyo? Dahil binasa natin ang salita ng Diyos. Kaya pag narinig nyo ang salita ng Diyos, pumasok sa tainga mo, tumuloy sa puso't isipan mo. Diyos na namanhik sa inyo. Diyos na nakikiusap sa inyo. Nasundin ninyo ang Diyos upang maligtas kayo. Napakaliwanag. Sabi dito sa 2 Korinto chapter 5 verse 20, kaya ako sinugo ni Kristo, parang Diyos na rin ang namanhik sa inyo. Sa pamagitan ko upang may pagkasundo kayo sa Diyos. Napakaliwanag upang mapagkasundo kayo sa Diyos. Kaya ito tungkulin ng isang lingkod ng Diyos. Ito isang tungkulin ng isang lingkod ng Diyos. Dahil sabi dito sa unang Korinto chapter 3 verse 5, kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ito aming tungkulin, ipayag ang kanyang salita upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ang sabi dito, ginawa ng bawat isa ang gawain tinanggap niya sa Panginoon. Ito ang tinanggap namin sa Panginoon, mangaral sa labas. May iba naman, tinanggap nila sa Panginoon, mangaral doon sa simbahan. Iba't ibang kaloob binibigay ng Diyos. Sabi dito, kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ang sabi sa verse 6, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit
ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Napakaliwanag. Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Hindi ang pastor, hindi ang ministro, hindi ang pare. Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ito aming tungkulin, akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Dahil kapag sinabi namin ang salita ng Diyos, pumasok. Kaya sabi ng Diyos, ipayag mo ang aking salita. Dahil kapag pinayag namin ang salita ng Diyos, pumasok sa tainga mo. Pumasok sa puso mo ang salita ng Diyos. At sa iyong isipan, Diyos na magbago sa tao, hindi kami. Diyos magbago, kaya kailangan sabi ng Diyos, ipayag mo ang aking salita. Salita na bibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya dito kami nagpapagamit sa Diyos upang ipayag ang kanyang salita. Dahil ang sabi dito naman sa 1 ay ganito, 1 chapter 20, verse 21, ay ganito naman ang sinasabi ng Diyos. Sabi dito, sinabi naman ni Jesus, sumasa inyo ang kapayapaan. Kung paano ako sinugo ng amang nasa langit, gayon din naman sinusugo ko kayo. Paano ba sinugo ng amang nasa langit si Kristo Jesus? Pinagsasabi ni Kristo ang kanyang salita ng Ama. Kaya sinugo naman tayo ni Kristo. Na ito naman ang pinagsasabi ng Ama kay Kristo na ating sasabihin sa mga tao, ipahayag. Ito ang pattern na binigay ng Diyos sa atin. Pattern upang ang mga tao mailigtas ng Diyos kung dumating sa kanilang buhay ang salita ng Diyos. Dumating sa kanilang puso at isipan ang salita ng Diyos. Salita na bibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi naman dito, sa Mateo chapter 5, ay ganito naman sinasabi, sa Mateo chapter 5. Napakaliwanag ang sabi dito, Mateo chapter 5 verse 16. Sabi dito, ngayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong kabutihang gawa at luwalhati nila ang amang nasa langit. Kaya kailangan natin paliwanagin ang ating ilaw. Paano natin mapaliwanag? Dahil ang salita ng Diyos ay ilaw. Dahil sabi dito, sa 1 chapter 12, ay ganito naman sinasabi, 1 chapter 8, verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at dinalalakad sa kadiliman. Hindi nalalakad sa kadiliman. Dahil ang salita ng Diyos ay ilaw. Ilaw na magtatanglaw sa Kanya, nagdadala ng liwanag sa Kanyang buhay upang makamit niya ang pag-asa, ang buhay na walang hanggan. Kaya sabi na ni Kristo sa 1 chapter 14, verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Napakaliwanag kung iniibig natin si Kristo, kung iniibig natin ang Diyos, tuparin natin ang kanyang mga utos. Dahil ang sabi dito sa verse 24, ang hindi umibig sa akin ay hindi tumatupad ng aking salita. Hindi akin ang salitang sinasabi sa inyo, kundi ang salita ng Amang nagsugo sa akin. Kaya sabi naman liwanag, ang sabi naman dito sa verse 23, sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ang umibig sa Diyos, umibig kay Kristo Jesus, ay tumutupad ng kanyang salita. Ibigin siya ng aking Ama.
ibigin ko rin siya at ang Espiritu mananahan sa kanya. Kaya kung inibig natin ang salita ng Diyos, ibigin tayo ng Amang nasa langit. Kung inibig natin ang salita ng Diyos, ibigin tayo ni Kristo Jesus at ang Espiritu mananahan sa atin. Tulad natin mga magulang, pag inibig ng anak natin ang ating mga salita, ay mahal natin ang ating anak kung sinusunod niya ang ating mga salita. Ngunit kung anak natin ay isang balasubas, hindi sumusunod sa iyong mga salita, ang iyong salita ay parang tae lang sa kanya, hindi ba nagagalit kayo sa inyong anak? Naiinis kayo at nawala ang inyong pagmamahal sa inyong anak. Ganun din ang Diyos. Pag inibig mo ang salita ng Diyos, ibigin ka ng Amang nasa langit. Ngunit kapag tinakwil mo ang salita ng Diyos, itakwil ka ng Diyos. Kaya maliwanag dito sa 1, itong kaligtasan, hinahanap niyo sa inyong reliyon. Sabi sa 1 chapter 14 verse 23, sumagot si isang umibig sa akin, ay tumutupad ng aking salita, ibigin siya ng aking Ama, at kami sa Kanya, mananahan sa Kanya. Kung nananahan, kung inibig tayo ng Amang sa langit, inibig tayo ni Kristo Jesus at ang Espiritu nanahan sa atin, tiyak ang kaligtasan. Pag dumating ang rapture, mapasama kayo sa rapture. Kaya maliwanag dito, sabi ni Jesus may sabi dito, ang umibig sa aking salita, ay ibigin siya ng aking Ama, at ibigin ko rin siya, at ang Espiritu mananahan sa Kanya. Ano mangyari ngayon kung inibig mo ang salita ng Diyos, at hindi mo na narating ang rapture, at ikaw ay namatay? Ang sabi dito sa Roma, ganito mangyayari sa mga tao na umiibig sa salita ng Diyos at sumusunod sa Diyos. Ang sabi sa Roma, chapter 8 verse 11, kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos ding iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu mananahan sa inyo. Napakaliwanag, paano manahan sa atin ang Espiritu ng Diyos? Ibigin mo ang salita ng Diyos upang ang Espiritu mananahan sa atin. Ibigin mo ang salita ng Diyos upang ibigin tayo ni Kristo Jesus. Ibigin mo ang salita ng Diyos upang ibigin ka ng Amang nasa langit. Kaya patay man tayo o buhay, dumating si Kristo, tiyak ang kaligtasan. Tiyak ang kaligtasan. Ito ang kaligtasan na hinahanap ninyo sa inyong mga reliyon. Kaya matagal na tayo simba ng simba. Wala tayong alam na kaligtasan. Patuloy pa rin tayo gumagawa ng kasalanan, lumalabag sa Diyos at sumusuway sa Diyos dahil hindi natin alam ang kaligtasan. Kahit simbahan, hindi natin naunawaan ang ating mga panampalataya. Yan ba'y sa Diyos o hindi? Marami ngayon kahit mga ngaral ng Diyos, hindi nila alam ang kahulugan ng panampalataya. Mababaw lang ang kanilang pagkaunawa. Kaya pag-aralan natin ito upang maunawaan natin. Dahil ang sabi dito sa mga gawa ay ganito. Gawa chapter 20 verse 28 ay ganito sinabi ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat na kabilang sa kawan, sapagkat inilagay ito ng Espiritu Santo. Ingatan ninyo. Sabi, sino pinagsabihan ito? Kayo mga pastor, kayo mga ministro, kayo mga pare, pinagsabihan ito. Sabi dito, ingatan ninyo ang inyong sarili, na huwag magyabang-yabang sa mga iniligtas ng Diyos, huwag maghamak sa mga iniligtas ng Diyos.
At ang lahat na kabilang sa kawan, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat na kabilang sa kawan, sapagkat inilagay ito ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Inilagay ng Espiritu Santo sa inyong simbahan, sa inyong pag-iingat. Iningatan ba ninyo ang inyong mga membro? Mga niligtas ng Diyos, iningatan ba ninyo? Pinakain ba ninyo ang kanilang espiritu ng salita ng Diyos? O kaya hinamak-hamak na lamang ninyo at nilait-lait? Maliwanag ang sabi dito, ito'y utos ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Ano bang iglesia tinubos ng Diyos? Simbahan ba? Hindi. Hindi simbahan. Tayo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos, na nag-agos ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ka, iligtas kayo, iligtas tayo. Tayo ang iglesia ng Diyos. Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Maraming mga tao hindi nila kilala ang iglesia ng Diyos. Akala nila simbahan. Hindi, tayo ang iglesia ng Diyos na tinubos ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. Ano ba nagpakamatay si Kristo para simbahan? Hindi. Para sa atin. Upang nais tayo ng Diyos iligtas. Yan ang tunay. Yan ang tunay na iglesia. Yan ang tunay na templo ng Diyos. Alam ba ninyo ang iglesia ng Diyos? Ang templo ng Diyos. Tayo ay templo ng Diyos na buhay. Dahil ang sabi dito sa unang Korinto, ay ganito ang sinasabi sa unang Korinto, chapter 6, ay ganito ang sinasabi sa atin ng Diyos. Napakaliwanag, ngunit hindi natin naunawaan. Sabi dito, binili niya kayo ng malaking halaga. Ang kanyang dugo na hamili na dugo na nag-agos sa krus ng Kalbaryo, iyon ang binayad upang iligtas tayo ng Diyos. Binili niya kayo ng malaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ng Diyos. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo nasa inyo? At tinanggap ninyo mula sa Diyos. Ang inyong katawan ay hindi talaga inyo, kundi sa Diyos. Napakaliwanag. Alam ba ninyo ang templo ng Diyos? Ibig sabihin ng iglesia ng Diyos, katawan. Katawan ng Diyos. Tayo ang katawan ni Kristo Jesus. At si Kristo ang ulo. Hindi ang simbahan. Gagawin pa ninyong robot si Kristo? Gagawin pa ninyong katawan ay ang simbahan? Hindi. Si Kristo ang ulo at tayo ang katawan. Nanirahan ng Espiritu Santo sa ating puso. Dahil ang sabi dito, hindi ba ninyo alam ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Nasa inyo, tinanggap ninyo mula sa Diyos. Ang inyong katawan ay hindi talaga inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo ng malaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ng Diyos. Ang sabi dito, sa unang Korinto chapter 3 verse 16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at nanirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Napakaliwanag. Hindi ba ninyo alam? Kayo ang templo ng Diyos. Kayo ang iglesia ng Diyos. At nanirahan sa inyo ang Espiritu Santo. Paparusahan ng Diyos ang magwasak sa templo niya, sapagkat banal ang kanyang templo, ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan. Kayo ang iglesia ng Diyos. Kayo ang tinubos niya sa cross
ng Kalbaryo. Dahil ang sabi dito sa Roma chapter 3 verse 25, siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubuo ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng mga tao. Tayo ang tinubos ng dugo ni Kristo na nag-agos sa krus ng Kalbaryo, hindi ang simbahan. Kaya ngayon, bakit ginawa ito ng Diyos? Dahil alam ng Diyos na dating ang araw, maraming simbahan ipatayo, ipangalan nila, pangalan ng Diyos at sabihin, kami ang totoo, kami ang tunay, kaya inilipat na ng Diyos sa puso ng tao ang templo niya. Upang pagdating ng araw, wala makapagsabi na simbahan, kami ang totoo, kami ang tunay, kami ay sa Diyos. Dahil ang kaligtasan ay individual. Kaya sa puso natin nilagay ang templo, ang altar ng Diyos. Sa puso natin, linisin natin ito kung tayo ay kay Kristo Jesus upang marating natin ang tagumpay, ang kaligtasan. Hallelujah! Kaya ang sabi naman dito, ang sabi naman sa Mateo, sa 1 ay ganito, upang malaman ninyo. Dahil maraming mga tao hindi nakaunawa. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Sabi dito, sa 1 chapter 2 verse 19, tumugon si Jesus, gigibayin ninyo ang timplong ito at muli kong itayo sa loob ng 3 araw. Gigibayin ninyo ang timplong ito ay muli kong itayo sa 3 araw. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, 46 na taon ginawa ang timplong ito at itayo mo sa loob ng 3 araw. Sabi sa verse 21, ngunit ang timplong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya man sila'y muling, kaya't nang siya ay muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na siya, na sinasabi niya, naniwala sila sa mga kasulatan. Kaya ito, tayo ay templo ng Diyos. Dahil alam ng Diyos, pagdating ng araw, maraming magtayuan ng mga simbahan at pangalanan nila sa pangalan ng Diyos at sabihin, kami ay kay Kristo. Maliwanag ang sabi dito sa Mateo. Ay ganito sinasabi sa Mateo chapter 24. Ay ganito sinasabi. Sabi dito, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming magpaparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ay kay Kristo, at maraming mailigaw. Kaya napakaliwanag sa mga huling araw na tayo, marami ngayon nagpapaligaw, kaya nilipat ng Diyos ang kanyang templo sa ating puso. Dahil individual na kaligtasan, dahil sa pamagitan ng iyong mga gawa, doon ka hatulan ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa ikalawang Korinto, chapter 6 ay ganito, verse 14. Huwag kayong mag-isama sa mga hindi sumampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at kalikuan? O kaya ang liwanag at ang dilim? Maaari bang magkasundo si Kristo at si Satanas? Ano ba ang ugnayan ng manampalataya sa di manampalataya o templo ng Diyos-Diyusan ng mga pagano? Sabi dito, tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamuhay sa piling nila, at ako ay magiging Diyos nila, at sila naman maging bayan ko. Napakaliwanag. Kaya ang sabi dito sa 1 Korinto chapter 3 verse 16, hindi ba ninyo alam ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo at nanirahan sa inyo?
Nanirahan sa inyo ang Espiritu Santo dahil tayo ang templo ng Diyos. Sabi sa verse 17, paparusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos. At kayo ang templong iyan. Napakaliwanag. Alam ba ninyo ang simbahan? Maraming mga tao hindi nila alam ang simbahan. Makinig kayo para may matutunan kayo sa ating inaaral. Dahil sabi dito sa Isaiah chapter 59, Isaiah chapter 56, sabi dito, dadalhin ko kayo sa Sion ng aking banal na bundok, ipadama ko sa inyo ang kagalakan ng aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan. Napakaliwanag ang templo ko, tatawagin bahay dalanginan, house of prayer. Napakaliwanag ang sabi dito. Kaya dapat ito malaman ng mga tao, ang templo ng Diyos ay bahay dalanginan, house of prayer. Kaya nakita natin, kaya ang sabi naman sa Mateo, ay ganito rin ang sinasabi sa Mateo chapter 22. Ay ganito naman sinasabi sa Mateo chapter 21 verse 13. Ay ganito sinasabi ni Jesus, sinabi niya, nasa saad sa kasulatan, ang aking bahay ay tatawagin bahay dalanginan. Bahay dalanginan, house of prayer. Yan ang sinasabi niya. Hindi yan ang iba. Simba ka sa amin, maligtas ka. Maligtas ka sa aming reliyon, kalukuhan. Pumasok ka sa aming simbahan, maligtas ka. Yan isang kalukuhan. Hindi Diyos ang nagligtas sa kanila, kundi reliyon, kundi simbahan ang nagligtas sa kanila. Napakaliwanag. Kaya ang sabi dito sa Gawa, sabi sa Gawa chapter 20 ay ganito naman sinasabi sa Gawa chapter 20. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Gawa chapter sabi dito sa Gawa chapter 20, ingatan ninyo ang inyong sarili at lahat ng kabilang ng kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng kanyang sariling anak. Tayo ay Iglesia ng Diyos, katawan ni Kristo, at si Kristo ang ulo. Dahil kung simbahan ang katawan, ano si Kristo, robot? Kaya napakaliwanag. Kaya sabi dito sa mga Gawa chapter 7, upang manawaan natin ang simbahan ay bahay dalanginan lamang. Ngunit tayo ang Iglesia ng Diyos na tinubos niya sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi naman sa Gawa chapter 7, verse 48 ay ganito, sinabi ng Diyos, gayon man ang kataas-taasang Diyos ay hindi nanirahan sa mga bahay na ginawa ng tao. Ayon sa sinasabi ng mga propeta, ang langit ang aking trono, sinabi ng Panginoon, at ang lupa ang aking tungtungan ng aking mga paa. Ano pang bahay ang itinayo ninyo para sa akin, o lugar na pagpahingaan ko? Hindi ba ako ang gumawa ng lahat ng ito? Sabi sa verse 51, napakatigas ng ulo ninyo, di pa nagbabago ang inyong kalooban. Ayaw ninyo dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginagawa ng inyong mga magulang, yun din ang ginagawa ninyo. Lumalaban kayo lagi sa Espiritu Santo. Napakaliwanag. Tayo ay templo ng Diyos. Tayo ay Iglesia ng Diyos.
At ang simbahan ay bahay dalanginan. Ang simbahan ay isang ospital lamang, ospital ng mga makasalanan upang mariyab ang kanilang mga sakit espiritual. Ang simbahan ay isang paaralan lamang upang maturuan ang mga tao kung paano matakot sa Diyos, kung paano sumunod sa Diyos. Maturuan kayo kung paano kayo maligtas. Maturuan kayo kung hindi kayo sumunod, mapapahamak tayo. Dahil ang ating destinasyon, langit at impyerno. Napakaliwanag. Kaya sabi dito, tayo templo ng Diyos. Kaya ang sino man magwasak sa templo ng Diyos, maging sarili niyang gawa o kagagawa naman ng tao, ay paparusahan ng Diyos. Lalo na kung ang templong iyon ay ginagamit ng Diyos, ginagamit niya sa pagpahayag ng salita ng Diyos, siya ay paparusahan ng Diyos. Kaya maraming mga tao hindi nila alam ang kanilang sarili. Kaya nangangaral si Kristo upang tayo maunawaan natin at magawa natin at masunod ang kaligtasan na inaalok niya sa atin. Dito sa banal na aklat, dito nakasulat ang kaligtasan. Dahil ang sabi dito sa Efeso chapter 4, verse 17, sa ngalan ng Panginoon, itong sinasabi ko'y kinigit, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga makasalanan, walang kabuluhan ng kanilang iniisip, at wala silang pagkaunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Wala silang bahagi sa buhay na walang hanggan. Sabi dito sa verse 19, sila'y nagumon sa kahalayan at walang kahiyan. Kunti man lang, wala silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Ang sabi sa verse 20, hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. Ang sabi sa verse 21, kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan kay Sos, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang dating pagkatao na nagpapahamak dahil sa masamang pita. Ito'y nagdadala sa inyo sa pagkakasala sa Diyos. Sabi sa verse 21, magbago kayo ng diwa at pag-iisip at dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikha na kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Hallelujah! Ito lang aking mensahe. Sana may napulot kayong aral kung paano sumunod sa Diyos, kung paano ninyo maayos ang inyong panampalataya sa Diyos. Dapat alam na ninyo ang inyong panampalataya. Dapat alam na ninyo kung ano ibig sabihin ng simbahan. Simbahan, isang bahay dalanginan, house of prayer. Kaya napakaliwanag. Kaya ang ating kaligtasan na individual, inilipat ng Diyos ang kanyang templo sa ating mga puso. Dahil kung ating templo ay malinis, ang altar na ating mga puso, yan ang kaligtasan. Hinahanap ninyo sa inyong mga reliyon. Kilalanin mo ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Sundin mo ang kanyang mga utos sa banal na aklat, dahil dito nakasulat kung paano ka maligtas at kung paano ka mapapahamak. At huwag kang gumawa ng kasalanan, dahil kung gumagawa ka ng kasalanan, ang pagliligtas ni Kristo, ang dugo ni Kristo na nag-ago sa krus ng Kalbaryo ay walang bisa sa ating buhay. Mapapahamak tayo. Ginawa ito ng dyablo ang kasalanan, dahil masarap sa mga tao ang paggawa ng kasalanan upang dito sila idalhin ng dyablo. Dahil ang sabi naman sa unang 1 chapter 3 verse 7, ang nagpapatuloy sa pagkasala ay kampo ng dyablo. Kaya gusto ng dyablo gagawa tayo ng kasalanan upang maging kampon tayo ng dyablo. Ang sabi naman sa Isaiah chapter 59 verse 2,
Ang sala mo ang naging dahilan ng paglayo ninyo. Ang sala mo ang naging dahilan upang hindi marinig ang dalangin mo. Kaya ginagawa ng dyablo, pinadalan tayo ng espiritu ng kahalayan, espiritu ng kalikuan, upang magkasala tayo sa Diyos, upang maging kampon tayo ng dyablo. Magkasala tayo sa Diyos upang lumayo tayo sa Diyos. Hallelujah! Sana may napulot kayong aral ni Kristo sa umagang ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos ng kanyang kabutihan. Hallelujah! Sa bansapan. Pero nga rin so. Hindi pwede naman po yun. Ng audio, ano ba? Iko? Hello. Hello. Praise be to God. I am a manservant of Lord Jesus Christ from Negros Occidental. I came here. Napunta ako dito para hindi papurihan ang aking sarili. Para hindi sa dominasyon, religion, kung ano pa man, kundi parehas kita sa pagkatawag ni Saul sa una, pero ngayon is siya ay naging Saint Paul o Apostol Pablo na nangaral sa ng salita. Siya ay taga-usig noon ng mga Kristiyanos. Lahat ng religion, lahat ng Christianity ng religion, pinaslang ng ating butihing apostol na si Saul, pero pinangalanan siya ni Kristo noong time mo iniugma sa binuwatan sa mga apostoles. Kung mabasa nyo dyan, na pinapaslang ni Apostol Paul ang mga Kristiyano sa time sa pagpanganak ng Christianity.